advice ko, please, wag niyong palitan yung mga accessories ng motorsiklo. Ha? Ang concern ko talaga lagi, kuya, is yung taillight. Ha? The taillight, according sa batas, magmula noon hanggang ngayon, hindi pa napalitan, red. Kulay pula ang taillights natin. It is to distinguish natin kasi ang headlights natin is either amber or yellow ang color, di ba? Ang problema sa mga kabataan ngayon, na sobrahan pag-upgrade, ha? Pinapalitan yung kulay ng taillights. Minsan ginagawang white. Nagbiblink pa. Okay. Ang problema natin sa white, labas na sa bawal siya, ha? Dangerous siya sa gabi. Kasi akala mo, papunta sa iyo yung ilaw. Which is, sinusundan mo siya. Tapos, dahil glare siya, makakos siya ng blindness. Ha? Kaya hindi siya pinapayagan. Ha? Minsan, hindi naman white, pero pink, violet, green. May nakikita akong ganyan. Ha? So, bawal yan. Violation yan siya ng under sa accessories. So, may multa yan siya na 5,000. Okay? So, gandang-ganda ka sa taillight mo. Pag nahuli ka naman, ha? Because there is a clamor ngayon sa opisina namin to conduct law enforcement operations at night. Kasi yung mga blinkers na yan, yung mga ilaw na yan. Kasi sa morning, hindi man yan siya masyado matutukan, di ba? So, sa gabi, nakikita mo talaga siya. Ingat lang tayo. At least, warningan kayo, ha? Not to use. Okay? Ganda-ganda ng motor pag apilyado pangalan firma. Okay na. O, sige. Bali, mag-antay na tawagin sa window 5, ha? Para sa card. Kuya, halika dito. Ikaw naman. Nakasmile si kuya. Maganda siguro ang score nito kaya nakasmile. Pasarado na ako. Okay. So, matagal ka na rin nagdadrive, kuya? Dati matagal ako sa servisyo, ako hindi na ako nag-drive. Kasi dati ako sa Malaysia, ako nag-drive. Nag-drive ka doon. Tapos pag ako nakapasok ng police, ngayon lang. Ngayon na naman ulit mag-drive. Oo. May license ka doon sa Malaysia noon? Nakakuha na ako sa tawag nila yung EOJ ba? Naka-practice na. Mahirap man doon. Mas mahirap doon. Pasulat ako ulit ito, apelyado pangalan ko. So, anong alam mong manihuin, ate? Ano lang po, ma'am? 4 wheels? Katulad ng Sakit naman yung pick-up na ba? pick-up. Okay. May pick-up May ka. 9 lang. Manual yung pick-up mo, ate. Matagal nang nagmamaneho nun? Ano lang po, ma'am? Ito lang po, mga 6 months. Mga 6 months. Saan ka na nakarating? Ha? Yun lang po ako mga... Taga saan ka? Taga Ganda yun dyan kay straight. Pero huwag mag-practice sa highway, ha? Hindi po, ma'am. Nag-practice ako dati sa kampo po. Kasi may nakikita tayo minsan mga bata, pinapapractice ng magulang sa highway. Sabi ko nga, advice ko nga kahapon, tumayo ako dyan, lecture ako konti sa mga kliyente. Maraming din kahapon, maraming mga tigulang na. Kasi ko baka may mga anak kayo na, pinapamaneho ninyo. Pwede mag-practice sa mga dryer. Pag walang nakabilad na palay, pwede naman siguro doon, ikot-ikot doon. Kung matumba, gas-gas lang. Pero kung sa National Highway, daan. Hirap po, ma'am, kasi lang kami makasabayan. Yes po, yun ang inaano natin. Kaya nananawagan kami sa mga magulang na dapat sila mismo, hindi nila payagan yung anak nila na magmaneho na walang lisensya. Kung kasama naman, kung gusto talaga matuto, doon lang, within lang sa compound. Huwag lang lumabas sa highway muna hanggat hindi pa 16 years old. Kasi pag 16 years old, pwede nang kumuha ng SP. Ngayon nga, may mga proposal na gusto nilang babaan. May mga proposal ngayon na from 17 years old, babaan ng 16. Pwede nang kumuha ng non-professional. Kasi total ngayon,
Kahit na anong edad mo, kahit na senior citizen ka, pag kukuha ka ng lisensya, non-pro lang talagang ibibigay sa'yo. So ngayon, there are calls, pinag-aaralan ni LTO na ibaba ang edad from 17 years old to 16 years old. Kasi yun lang yung nakikitang way ng mga magulang. Kasi may mga children, pupunta ng school, di ba? Malalayo yung bahay, kagaya dito. Okay lang kung nasa city ka, marami kang masakyan, maraming habal, maraming payong-payong. O, tapos pagdating mo kanto, sakay ka na ng jeep. Dito, interior ang mga barangay, mahirap yung transportation. Oo, nag-lecture kami noon sa nakikita namin sa labas, ang daming motor. Alam nga naman mga teachers yun. Di ba? So, mga estudyante nila. So, yun ang inaano na ibaba para makakuha ng student permit at makakuha ng lisensya. May panlaban naman ng mga bata. Sa mga minsan unscrupulous din, mga pasaway din ng mga driver, mga 4 wheels man o mga 2 wheels. Kasi merong nagbabanggaan motor sa motor. Ang liliit nyo na lang nga, magbanggaan pa kayo, di ba? Para ba yung barko sa barko? Ang lapad ng dagat, nagkasalubong pa kayo. Parang ganon. Oo. Eh, hindi naman sabi niyo, 4 wheels or 2 wheels, sila-sila lang rin. Okay? Para may laban naman yung mga bata. Hindi naman sila laging nahuhuli. Sana nga ako personally, mas gusto ko yun na babaan. Kasi, hindi natin mapigil eh. Bata pa at an early age. Meron nga, nagre-racetrack na. Oh, bata pa, nagre-racetrack na. Yun lang, may namatay lang doon sa ano. Yung tinatawag nilang king cobra ba yun? Hindi naman chismis ako ng chismis. Mail tuloy nalagay ko dito. Sulat ako. Apilyado mauna. Okay. Ano pong alam niyong manihuin, kuya? Anong klaseng 4-wheel vehicle yan, kuya? Motor, saka yung multi-car. Matagal na po kayo nagda-drive? Bago lang. Bago lang natuto? Gaano kabago ang bago? Yung repatron. 6 na buwan na. 6 na buwan? Bukod sa multicab, ano pang nasubukan yung manihuin? Motor lang. Motor lang. Nakatry kayong mag-drive ng commuter van? Wala? Pagmasahero pa. Oo. Wala. Hindi, not necessarily pamasahero. Ayun. Oo, di for di van. O yung mga may 8 pasahero pataas na mga sasakyan, nakasubok na kayo? Multi-cab lang. Multicab lang. Yung multicab, ano yan? Yung jeepney type? Delivery na. Delivery? Marunong kayo magmaneho ng motorsiklo na may sidecar? Kasi yung codes nyo, kuya, 4 siya. Nagde-deliver kayo. Delivery, ano yon, private na sasakyan na ginagamit pang deliver o nagtatrabaho kayo as delivery? Delivery. Kuya, ang advice ko po sa inyo, ngayon non-professional po itong lisensya nyo. Kung tutuusin, hindi po siya pwedeng gamitin na panghanap buhay. Kasi po dapat professional yung lisensya nyo. Ngayon, ginagamit nyo pang delivery. Private nga siya, pero pang delivery. So, sumisweldo po kayo or kumikita kayo out of your skill in driving. So, dapat professional po yung lisensya nyo, kuya, ha? Yun po yung kaibahan ng non-pro. Kaya merong ganun. Sinasabi ng iba, ba't hindi nalang isahin yan? Hindi. Yung non-professional, sarili mo lang talaga siya nagamit. Yung professional, kahit na private vehicle yung minamaneho mo, pero pag ginagamit mo siya sa negosyo or sa trabaho, di ba yung kapitbahay nyo, meron siyang business na water refilling station. So, kinuha kang driver. Nung delivery, van nila or multicab nila na pang-deliver. So, sumusweldo ka. So, dapat professional po yung lisensya natin, kuya, ha? So, ang gagawin mo ito ngayon, after 1 year, babalik ka kay LTO. Bahala ka kung saan ka pumuntang agency. Basta bumalik ka kay LTO, mag-apply ka ng change class, ha? Sa ngayon, hindi naman kita mapipigil na magmaneho kahit na pinaliwanag ko na sa'yo na hindi pwede yung non-professional license kung yan yung hanap buhay nyo. Pero kapag po kayo ay nahuli,
nasita kayo, maaari pong magkaroon kayo ng violation na driving with inappropriate license. Kapag ka ganun, driving with inappropriate license, yan. Magmumulta ka, mura lang, 3,000, kayang-kaya, no? Medyo hirap, pero kayang bayaran. Pero yun po yung parusa niya pagkatapos, 1 year kang suspended. Hindi ka pwede magmaneho ng suspended license. So, hassle na masyado. Sa ngayon. Bagay, kung doon ka lang sa inyo, pero hindi natin masasabi eh. Hindi natin alam, bigla lang darating yung mga law enforcers. Hindi naman sila nag-a-announce, bukas, doon kami magtambay sa ano. So, bigla lang yan. Kuya ha, ganun yun ha. Pasulat ako sa log sheet, apelyido, pangalan, tapos pirma. Diba meron yung sa post mo may nag-comment doon na may panibago na daw? Oo. Kasi sa ngayon, second rule. Pero, sobrang technical naman yun sila. Kasi, pag sinabing 1 car length, that is 1 to 2 seconds. Bilang ka, 1 car length. Pero, adverse ang weather conditions, or madulas ang daan, or nasa national highway ka, mabilis ang takbo, you increase 1 to 2. So, pag 2 car lengths na yan, that is equivalent 4 to 5 seconds. So, talaga nila magbilang tayo. Kasi dati, para madali, kasi yung mga 1 second rule, 2 second rule, kung normal lang na driver, malay niya ba dyan? Pero kung sabihin mo, ang distansya mo dapat sa sasakyan sinusundan mo is distansya ng isang sasakyan, mas madali niya maintindihan. Depende lang man yan sa pick-up ng tao. Hindi naman lahat ng driver, katulad mong professional na sabihan mo ako ng 2 second rule, alam niya agad kung paano. 1 second rule, ano ito? 1, 2, 3, May nagko-comment yan. At saka, ang pinakaligtas naman talaga na distansya is, nasa discretion mo, driver. Kaya nga, dapat marunong ka defensive driving. Okay, kung sabihin mo, 4 second rule, o nag-increase ka ng distansya mo, pero malaking sasakyan ang dala mo. So, isipin mo, meron kang braking distance at may stopping distance ka. Hindi naman pagtapak mo ng brake mo, ihihinto yan agad. Ano ka, si Mr. Bean? Ano ka, cartoons? Na pag step mo ng brake, biglang hihintong ganyan? Hindi May braking distance yan, hindi yan. Kahit sabihin mo pa bagong-bago yung sasakyan mo, tapos mabilis ang takbo mo, magbe-brake ka bigla. Ano ka, hello? Magbaliktad ka niyan. Or you will lose control of the vehicle, you will lose control of the steering wheel, kaya merong nagbabalentong-balentong. Always naman yan is discretion. Kaya nga sinasabi natin, dapat pag nagmamaneho ka, you are in the right frame of mind, hindi ka pagod, hindi ka puyat, para makadesisyon ka ng tama. Kasi almost always, yung mga rules nilalagay yan dyan para guide sa'yo kung ano yung pinakamainam na gagawin. Pero kapag kaganyan na ikaw nang nakakakita sa sitwasyon, magpabilis ka pa ba? O lalapit ka pa ba? Sinusundan mong minamaneho. Yung iba naman, porke motor lang yung sinusundan nila, dikit-dikitan nila yung motor. No, ang dapat ang distansya mo doon sa sinusundan mo is yung haba mo din. Oo. At saka ang motor, it must be considered as one vehicle, kahit na maliit siya. It must be considered the length of one regular vehicle. Minsan tayo, masyado tayong dut-dut na dut-dut sa rules. O pag ito, 1, 2, sakto-sakto talaga, ganun. Ikaw naman yung ng distansya. Basta wag ka lang mag-tailgate. Sabi naman ng iba, hindi yan advisable, ma'am, dito sa EDSA. O nga, kasi case-to-case basis. Kung nasa Metro Manila ka na, bumper to bumper ang traffic, hindi ka naman din makasabi ng 1 car length. Hindi ka naman din mabilis ang takbo. Ang takbo nyo, 20 Gs. Okay lang yun siya. Ito naman mga tao, diba? Singitan ka talaga. Pero depende kasi yan kung saan, anong situation, saan kang lugar,
Anong kasing kalsada ang minamaneho mo? Ay, ano ba yan? Para naman tayong mga grade 1 section 10, di ba? Pakinggan po ako para seminar po sa ano ma'am? Sa region. Bakit po? Ay, umabot ka ng 13 demerit points. Ano pala mga violation mo, kuya? Ba't umabot ka ng 13 demerit points? Kama mo yun siya, siguro. Ha? Sobra namang liit nito kasi. Seatbelt. Nag-change color ka. Yun ang mabigat. Oo. Ito yung pinakamalaking demerit points mo. Nag-change color ka na hindi ka ayos ng iyong rehistro. Bawal man yang mag-change color, kuya. Karamihan ganito yan, ha. Minsan, sa mga hulihan, naaawa kami kasi yung driver, driver lang doon. Yun ang lagi sinasabi. Driver lang man ako, ma. May amo ako. Pero kasi, kuya, isa kasi sa responsibility ng driver, tingnan yung papeles. Kung tama ba yung sasakyan na minamaneho mo. Kaya, meron ka rin liability. Ha? Na kahit sabihin natin na dapat yung may-ari dito ang may kasalanan kasi nagpa-change color siya nang hindi in-applyan sa LTO. Ikaw, driver, may pananagutan ka rin. Kasi dapat tinitingnan mo yung papeles ng sasakyan. Kung magulat ka, pagtingin mo sa rehistro red, tapos tiningnan mo yung truck na minaneho mo, blue pala. O, diba? So, kawawa talaga tayong mga driver kasi tayo talagang makasalo. Mabuti lang sana kung tulungan ka ng may-ari na magbayad ng multa. Ngayon, pagpalagay natin, hati kayo, no? Bayad ng multa. Pero sa'yo, mapupunta yung demerit points. Kawawa naman yung lisensya mo. Wala talaga tayo choice, kuya, ha? Ang matulong ko lang sa'yo is mabigay ko yung mga pangalan at opisina na mapupuntahan mo para madali lang ang proseso pagdating mo ng regional office, ha? Ituturo ko sa'yo kung sino yung mga taong dapat mong lapitan para ma-facilitate ka kaagad, ha?